Hey guys, gaano kaya kalakas ang pinakamahal na Android phone ngayon? Then nandito sa atin ngayon, ang Galaxy S24 Ultra na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Na may napakamahal na presyo nga na 76,000 na SRP. Unahin ko na guys yung mga dahilan kung bakit napakamahal ng smartphone na to. Dahil meron siya mga features na hindi natin makukuha sa mga murang smartphone na meron 20k to 30k na mga SRP. Unang-una, saan ka makakita guys ng higit 70k na SRP ng isang smartphone na wala man lang wall adapter na kasama. Isang Type-C na cable lang ang mga nasa package niya at ilang mga papel. Kahit jelly case, wala siyang kasama. Even micro SD card, wala rin itong si Galaxy S24 Ultra. Napakaangas si Samsung guys, napakamahal niya, pero napakadamot naman sa charger. Syempre salamat kay iPhone, dahil doon yan ginaya. Kung sakali man guys, curious kayo kung ano bang supported na charger niya kay Galaxy S24 Ultra, dahil nga napakamahal niya. Syempre mag-expect tayo ng mataas sa charger niya dito na supported, na at least man lang naka 100 watts. Pero hindi guys, naka 45 watts lang yan, yung supported kay Galaxy S24 Ultra. Walang pakialam guys si Samsung kila Xiaomi o Realme na merong kulang 100 watts na mga charger nila or even mas matataas pa. Dahil as long as guys na mas mataas ang charger nila kay iPhone, I think goods na sila doon. Dahil kung nabababaan kayo guys na may 45 watts na charger, syempre mas mababa pa yung kay iPhone dyan. Dahil wala rin charger si iPhone, pero 18 watts lang yung supported sa kanya. Basically, yan lang naman yung mga kulang sa smartphone na yan. Dahil kung itong mismong Galaxy S24 Ultra lang titingnan natin, napakaraming features ng smartphone na yan. Even yung mga features na siguradong hindi nyo naman kailangan or gagamitin, nandyan din sa smartphone na yan. Like ng S Pen, wonder kung gaano ka-importante yan sa mga majority ng bibili ng smartphone na yan. Sure naman di rin yan magagamit. Pero at least meron nga siya kung kailangan nyo. Isa pang magandang hidden features case ng smartphone na to, isa tong tinatawag nilang DeX mode. I-connect nyo lang sa kahit anong monitor tong si Galaxy S24 Ultra, gamit ang Type-C to HDMI na cable. Isang smartphone mo, pwede mo nang gamitin desktop computer. Bigyan kita ng idea kung ano magandang gawin sa DeX mode na yan. Changing mag. Placing cable. Changing mags. Carburetor 6. Changing mag. Changing mag. Decoy grenade grenade. Get back. Changing mag. Changing mag. Sa display naman, parang simpleng display lang to guys. Na meron 6.8 inches, AMOLED 120Hz sa refresh rate. Pero hindi yan basta-basta. Dahil naka-dynamic LTPO AMOLED display yan. Ibig sabihin umaabot siya ng up to 24Hz na refresh rate pagka hindi natin ginagamit. Para makatipid ang battery. Then bigla siyang papalo ng 120Hz pagka nag-swipe na nga tayo ginamit na natin. Walang ganyang klase ng display. Ang karamihan sa mga smartphone na meron 20k pataas sa mga presyo. Isa pang matindi sa smartphone na yan is hindi ko inaasahan na up to 6 years Android update yung available sa kanya. Ibig sabihin naabot pa tayo ng Android 20 rito. Lalagpasan pa rin si Android 17 at si Android 18. Marami pang hidden features case ang Galaxy S24 Ultra. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit sobrang mahal ang smartphone na yan. Actually guys, para sa akin, para sa specs sa ganyan, dapat 50k lang yung kanyang SRP. Pero nga dahil Samsung siya, kaya additional pa na 10,000. At additional tax pa ng gobyerno, kaya siya inabot ng 76k. Pangsira ng mga kalsada, o pangsira nga ng mga kalsada, kaya inabot ng ganyang kamahal. Focus na tayo dito guys sa may performance ng pinakamalakas at pinakamahal na Android po na mabibili natin ngayon. Snapdragon 8 Gen 3 nga guys yung kanyang processor with 1.7 million ang Tutu score. Just imagine yung 700k nga na ang Tutu score, kaya maganda na sa games. How much more ang 1.7 million? CCU sa CCU lang dito guys ang Genshin Impact sa may highest na settings niya, sa may 60 FPS na gameplay, mataas sa graphics at smooth na gameplay. Siguradong di na kayo mabibigo dito. Pero bigyan pa natin ng ilang panahon, sigurado meron pang igaganda ang Genshin Impact dito. Dahil still bago pa lang din ang processor na yan.
Pero ang kinagulat ko dito talaga guys, isa tong Warzone Mobile. Grabe, sagara ng graphics niya. Napaka-smooth at napaka-stable ang gameplay natin. Hindi ko inaasahan to. Dahil sa daming smartphone na testing ko sa may Warzone Mobile, talaga nanibago ako sa performance ng smartphone na yan. Napakalayo niya kila Tecno Camon 30 Pro 5G at Poco X6 Pro. Syempre dapat lang. Dahil napakalayo na din ang difference niya sa mga presyo. Changing mags. Shoot, shoot. Two objectives secure. Check fire. On your side. Changing mags. Securing Charlie. Placing Claymore. All objectives secure. Hold what you got. Changing mags. Cover. Cover. Take cover. Sa Call of Duty Mobile naman, sagad din yung kanyang graphics dito, saka yung kanyang frame rate. Asahan natin yan. Warzone nga kinaya. Ito pa kaya. Well guys, para sa akin ng mga flagship na mga smartphone, ito yung mga klase ng smartphone. Na pinakamaganda na hintayin na lang natin silang lumuma para magmura yung mga presyo. Dahil kung sakali man guys na gusto mo na flagship na smartphone ngayon, na Samsung din yung brand. Makakabili kayo guys ng Samsung Galaxy S21 Ultra sa around 15k to 20k na mga presyo ngayon. Kaso sa mga second hand lang yun guys. Pero kung i-compare mo guys ang specs ng smartphone na yan, kahit luma na sa mga bagong labas ngayon, still guys napakalayo ng difference nila. Dahil flagship pa rin yun, kahit luma na. Saka ang mga flagship ng mga smartphone ngayon, ito guys yung mga uri ng mga smartphone na hindi advisable na pinapalitan every year. Masusulit mo ang ganitong klase ng smartphone kung every 5 years mo siya papalitan. Actually nga guys, kahit 5 years old na yan mahigit, still napakaganda pa rin ng smartphone na yan. Dahil meron akong Galaxy Note 10 Plus dito. Napakatagal na yan. Bago pa mag-lockdown, nasa akin na yan. Pero still parang brand new pa rin ang performance niya. Saka hindi pa natin guys masusulit ang full potential ng smartphone na yan. Yung 1.7 million na ang Antutu score niya. Dahil kailangan pa niya ng ilang taon para mas maging optimized pa. Kulang ang isang taon dyan guys para masulit natin ang ganyang kalakas na Antutu score. Ayun yun lang guys yung mga bilis na review natin sa smartphone na yan. Isosolid na natin yung smartphone na yan guys. Dahil hiniram lang po natin yan. Thanks for watching.